Sa patuloy na pag-usad ng China sa Asia, hindi lamang sa larangan ng ekonomiya kundi pati na rin sa lakas militar, isang bansa na dating tinaguriang pinakamaunlad at pinakamalakas noon sa rehiyon ang nababahala sa mabilis itong pag-angat. At ito ay ang bansang Japan. Sa katunayan, makailang beses tinalo dati ng Japan ang China sa mga digmaan at halos 25% noon ng mga lugar sa China ay napasa kamay ng mga Hapones. Subalit nag-iba ang ihip ng hangin sa paglakas ng ekonomiya at kapangyarihan ng China sa pagdaan ng mga dekada. At habang lumalakas ang puwersa militar nito, sa kabilang banda ay tila tumigil naman ang paglakas ng Japanese military dahil sa kagustuhan nitong linisin ang mga pagkakamaling nagawa ng kanilang mga sundalo sa panahon ng World War II. Kaya pinagbawal ng Japan ang paggawa ng mga armas, lalo na ang pagbibenta nito sa ibang bansa. Subalit dahil tila naging agresibong leon ang China na handang lamunin pati ang mga teritoryo ng Japan na matagal na nilang kontrolado, napipilitan ang matagal nang nananahimik na bansang Japan upang gumawa ng paraan at hamunin ng China sa kanilang estado at pambubuli sa Asia. Kaya ang tanong, ano ang mga madiskarteng taktika ng Japan upang ma-corner ang China at ma-checkmate ito sa sarili nilang laro bago pa man makapaminsala sa mga interes ng Japan, hindi lamang sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo? Ano ang mga alyansa nilang binubuo sa ibang bansa upang masiguradong mahahadlangan ang patuloy na paglawig ng mga balak ng China? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! China at Japan, dalawang bansang may malalim na kasaysayan. Sa ilang daang taon ay naging maganda ang relasyon nito sa larangan ng kalakal, kultura, edukasyon at filosofiya. Sa katunayan noong 1800s, maraming mga Chinese scholars ang nagsipag-aral sa Japan at naging basehan ang marami nilang natutunan sa politika ng Japan upang mapatalsik ang nooy Imperial Qing Dynasty na namumuno sa China noong 1912. Subalit ang magandang relasyon na ito ay napalitan ng giyera at komprontasyon sa pagpapalawig ng Japan ng kanilang imperyo dahil sa paglakas ng kanilang ekonomiya at military power. Kasabay nito ay ang pagnanais ng Japan na makalikom ng karagdagang raw materials para sa kanilang lumalaking industriya at populasyon na siyang naging hudyat ng unang Sino-Japanese War na naganap noong July 1894 hanggang April 1895 na pinagwagian ng mga Hapon. Naulit ito sa pangalawang Sino-Japanese War noong 1937 hanggang 1945 na sinasabing hudyat ng umpisa ng World War II sa bahaging ito ng Asia. Sa kabila ng pinakitang resistance ng mga Chinese forces noon, nagtagumpay ang Japan na mapenetrate ang kaloob-looban ng China. Nang sumali ang US sa kasagsagan ng World War II, naging bahagi ang China sa tinatawag na Allied Powers upang lumaban kontra sa Japan sa Asia. Hanggang sa tuluyang pagkatalo ng Japan sa tulong ng Amerika na siyang pagtatapos ng Sino-Japanese War noong 1945. At kasabay ng pagtatapos ng giyera ay ang pag-usbong ng galit ng mga Chino sa mga Hapon dahil sa mga karumal-dumal na krimen nito sa kanilang mga mamamayan noong panahon ng digmaan. Kaya dahil sa kasaysayan na ito ng dalawang bansa, alam ng Japan nagigil na gumanti ang China sa kanila sa anumang paraan ngayong sila ay mas malakas. Dahilan upang maging aktibo muli ang Japan na palakasin ng kanilang puwersa militar, hindi lamang sa banta ng China, kundi pati na rin sa banta ng North Korea. Sa katunayan, kaka-aproba lamang ng Japanese cabinet sa kanilang $55.9 billion military budget para sa 2025 upang bumili ng mga bagong eroplano mula sa US, mga ultrasonic missiles na ipapakalat nila sa mga isla na nakapaligid sa Japan, lalo na yung mga isla na malalapit sa Taiwan, at pagbuhay muli sa produksyon ng kanilang paggawa ng mga armas pandigma na pansamantalang itinigil ng gobyerno. Naging aktibo rin ang Japan sa pakikipag-usap sa mga Taiwanese officials para sa isang bilateral cooperation sa iba't ibang larangan sa kabila ng kanilang territorial dispute sa Senkaku Islands. Dahil alam ng Japan ang kahalagahan ng Taiwan bilang bahagi ng kanilang taktika na sagupain ng China sa mga plano nito. Kahit walang opisyal at formal na relasyong diplomatiko ang Japan at Taiwan, mayroon namang non-diplomatic ties sa mga Hapon sa maliit na islang ito. Dati-rati, hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ng Japan ang pang-aangkin ng China sa Taiwan. Ngunit noong 2021 ay unti-unti nang indirektang pumapanig ang Japanese government sa problemang kinakaharap ng Taiwan. Isa na rito ay nang imungkahi ni dating Deputy Prime Minister na si Aso Taro na dapat magtulungan ng Amerika at Japan upang depensahan ng Taiwan sa napipintong pag-atake ng Chinese military.
upang maprotektahan ang Taiwan Strait na isang mahalagang ruta ng produkto sa buong Asya, lalo na para sa Japan. Mas lalo itong umigting noong December 2021 nang magpalabas ng isang pahayag ang dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe. Aniya, Taiwan emergency is a Japanese emergency. Hudyat na talagang ang magiging issue ng national security kung magkataong sakupin ng China ang Taiwan. Ilang buwan lamang matapos ang pahayag na ito ay na-assassinate si Shinzo Abe habang nagsasalita sa isang political event sa gitna ng kalsada. Isa itong masalimuot na pangyayari. Hindi naman napatunayan na may kinalaman ng kanyang pagkamatay sa binitawan niyang mga pahayag ukol sa Taiwan at China. Subalit kahit paman sa pagpanaw ni Abe ay matatag pa rin ang indirektang pagsuporta ng Japan sa Taiwan. Simula noon ay naging agresibo na ang Japan sa paglalagay ng mga missile defense system sa maliliit na isla na nakapaligid nito, lalo na yung malapit sa Taiwan. Bukod pa ito sa 120 active military bases ng US sa loob ng Japan simula pa noong 1957. Ngayong taon, humigit kumulang 53,000 na armadong military personnel galing sa Amerika ang nakabase sa Japan na kinabibilangan ng mga Marines, Air Force at Navy. Mahigit sa kalahati nito ay nakapondo sa Okinawa Islands, isang grupo ng mga isla na malapit lamang sa Taiwan. Ngunit may iba pang estratehiyang depensa ang Japan, ang paglagay ng mga army bases sa mga maliliit na isla kagaya na lang ng Miyako, Yonaguni at Ishigaki. Ang islang pinakamalapit sa Taiwan ay ang Yonaguni na nasa mahigit 100 kilometro lamang mula sa Taiwan. Bukod pa rito, ang Yonaguni Island ay equipped na rin ng mga makabagong surface-to-air at surface-to-surface missiles at ang napakahalagang early detection radar. Isang kasangkapan upang maagang maagapan ang kung anumang klaseng atake na gawin ng China laban sa Taiwan. Lalo itong minadali ng Japan nang may palaging namamataang mga Chinese naval ships na umaali-aligid sa Senkaku Islands na inaangkin din ng China. Ayon sa mga eksperto at mga analysts, ang mga islang kagaya ng Yonaguni at Ishigaki ay talagang paghahanda ng Japan sa balak ng China na lusubin sila at sakupin ang Taiwan. Kung hindi man ngayon ay baka sa mga nalalapit na taon. Maliban sa mga napakaliit na mga islang ito, ang pinakasusi na pinanghahawakan ng Japan kaya ayaw nilang mapasa kamay ng China ang Taiwan at handa nila itong depensahan ay ang geographical na lokasyon nito. Marahil isa pa sa mga dahilan kung bakit pinag-aagawan ng Taiwan dahil sa posisyon nito sa mundo. Hindi ang posisyon sa ekonomiya, ngunit ang posisyon nito sa mapa. Ang Japan at Taiwan ay kasalukuyang parte ng isang strategiya na kung tawagin ay First Island Chain. Kung ang India ay may pangontra sa China gamit ang kanilang necklace of diamonds, ang Japan at Amerika naman ay may sarili ring bersyon ng natural na barikada na magpapatigil sa kung anumang balak ng Chinese government at People's Liberation Army na maghasik ng lagim sa Pacific Ocean. Ang First Island Chain ay isang koleksyon ng mga interkonektadong military bases na binubuo ng arkipelago ng Japan, hilaga ng Pilipinas at magtatapos sa Borneo. Hindi maitatangging ang linyang ito ay binubuo ng mga alyansa ng Amerika. Malaki ang magiging parte ng Taiwan sa First Island Chain dahil ito ang kukumpleto at magsasara sa linya dahil ito ay nasa kalagitnaan ng estratehiyang ito. Ang layunin ng First Island Chain ay ang pigilan ng China na makakuha ng momentum at magkaroon ng oportunidad na kontrolin ang Pacific Ocean, isang malaking dagok para sa buong mundo. Kung sakaling hindi uubra ang First Island Chain, may ikalawang line of defense pa ang Amerika. Ang Second Island Chain na nasa bandang Philippine Sea at binubuo ng Guam at ng iba pang mga isla sa bandang West Pacific. Sa katunayan, ang US ay may inihahandaring 3rd, 4th at 5th island chains upang masiguradong walang kawalaan China sa oras ng digmaan. Kaya di nakapagtataka na gustong mapasa kamay ng China ang Taiwan dahil ito ang babasag sa First Island Chain na lubhang kinababahala ng China dahil alam nila na ito ang magiging sanhi ng pag-corner ng kanilang puwersa bago pa makalayo sa sarili nilang karagatan. Maliban sa pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea bilang parte ng South China Sea, isang malaking bahagi rin ng karagatan malapit sa Japan, ang Senkaku Islands ang inaangkin ng China. Ito ang dahilan sa paglalagay ng Japan ng mga missile systems sa Ishigaki na 200 kilometro lamang mula sa Senkaku. Subalit ang mga depensang ito ay hindi magiging kumpleto kung walang opensiba ang Japan. Bilang isang napaka-advance sa teknolohiya, ang Japan ay pang-7 sa may pinakamalakas na militar sa buong mundo. Bagamat nadihamak na mas kakaunti ang puwersa nila kumpara sa China, ayon naman sa mga eksperto, ang Japan ay mayroong pinakabalansing naval forces sa Asia. Bukod pa rito ay ang malawak na kaalaman ng kanilang navy sa tactical warfare sa karagatan, dala ng mahabang kasaysayan ng Japan sa pakikipagdigma at sa palagi nitong pagkukondak ng drills kasama ang Estados Unidos.
At sa paglobo ng kanilang military budget ngayong 2025 ay tinatayang madadagdagan ng 30% ang puwersa ng kanilang Navy at Air Force. Kasama na rito ang pagdevelop ng sarili nilang warships at sa pakikipagtulungan ng Lockheed Martin sa US ay mag-uumpisa na rin silang magdevelop ng sariling fighter jets. Kasabay ng mga planong ito ay ang muling pagpapahintulot ng kanilang gobyerno na mag-manufacture muli ang Japan ng mga armas pandigma at magbenta ito sa ibang bansa upang makalikom ng mas malaking pondo para sa expansion ng kanilang military laban sa China at sa nakaambang panganib na rin ng North Korea. Kung inyong maitatanong, bakit pinagtutuunan ng pansin ng Japan ang pagpapalakas ng kanilang hukbong pandagat? Ito ay dahil ang numero 1 gagawing panakop ng China sa Taiwan ay sa pamamagitan ng paglusob mula sa dagat. Ang People's Liberation Navy ng Republic of China ay ang kasulukuyang numero 1 ngayon pagdating sa pinakamaraming barko sa buong mundo. Dahil dyan, nag-invest ang Japan sa mga mamahaling kagamitan at armas upang kontrahin ang balak na ito. Plano ng Japan na ibuhos ang kanilang budget sa mga high-tech na depensa, gaya na lang ng mga anti-air warfare, mga advanced na radar at detection devices at missile defense system. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang paghahanda ng Japan laban sa China. Kahit pa man may mahigit 700 warships ang China at isang napakalakas na grupo ng mga submarines, kasalukuyan din nagpaparami ang Japan ng kanilang mga anti-submarine airplanes na kayang mag-detect ng Chinese submarines gamit ang makabagong sonar device, maging ito man ay nasa ilalim ng tubig. Ang mga eroplanong ito mula sa Japan ay kanila ring aalalayan ng 20 submarines na magbibigay ng advantage para sa mga Hapon sa isang naval battle. At kung inaakala nyong yun na, ay may alas pa ang Japan. Patuloy rin ang pag-upgrade nila sa kanilang Air Force. Sa ngayon ay meron silang 900 na fighter jets. Maliit lamang ito kumpara sa mahigit 2,500 ng China. Ngunit sa tamang training at stratehiya ng kanilang mga piloto at pagiging moderno ng mga eroplano ng Japan na galing sa US ay kaya nitong makipagsabayan sa bakbakan laban sa China. Subalit hindi pa nakontento ang Japan sa paghahanda nila laban sa China dahil sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan noon ay nakipag-alyansa ito sa South Korea na isa ring malakas na bansa pagdating sa lakas militar na pang-5 sa Worldwide Military Power Index. At tulad ng Japan, malapit rin ang relasyon sa US pagdating sa usapin kontra China. Ang alyansang ito ngayon ang isa sa ikinababahala ng China dahil sa lakas ng puwersa na mabubuo nito. Sa katunayan, nakapag-conduct na ng military exercise ang Japan at South Korea kasama ang US sa mga katubigan na malapit sa Taiwan na mabilis namang inalmahan ng China. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng statement ni Chinese Defense Minister Dong Jun na ang military exercise na ginawa ng tatlong bansa ay isang paraan ng pagdadagdag tensyon sa Asia. Subalit hindi ito pinansin ng Japan at South Korea. Sa katunayan, nag-invite pa ito ng ibang bansa kagaya ng Pilipinas at Australia na sumali sa kanilang military drill na gagawin sa karagatan malapit sa South China Sea na hindi lalong ikinatuwa ng China. Subalit ano nga ba ang pinakamalaking alas ng Japan laban sa China? Kompleto na ang depensa at opensa ng Japan kung sakaling umabante ang China. Pero ano pa ba ang magbibigay seguridad sa mga Hapon? Dito na papasok ang United States of America. Ang Amerika at Japan ay malakas na magkaalyado at ang kanilang pagiging magkaibigan ang dahilan kung bakit malakas ang seguridad sa silangang bahagi ng Asia. Sa kasalukuyan ay napakarami ng air at naval bases ng Amerika na gaya ng nabanggit kanina ay aabot sa 120. Hindi bababa sa 53,000 na mga sundalong kano ang permanenteng nakabase sa loob ng Japan. At sa panahon ng giyera, ang mga naval at air bases na ito ay magsisilbing launching point ng US forces laban sa puwersa ng China. Sa larong ito ng geopolitics, makikitang nagsasama-sama ang iba't ibang bansa upang pigilan ang pagdomina ng China. Ang India ay gumagawa rin ng kanilang mga hakbang. Ang Amerika, Japan at South Korea naman ay may opensa at depensa ng pinaplano. Sadyang hindi madali ang sitwasyon ng China upang matupad ang ambisyon nitong maungusan ng US bilang pinaka-powerful na bansa sa mundo at maging numero 1 superpower. Medyo minalas kasi ang China pagdating sa heograpiya kung saan napapaligiran ito ng malalawak na lupain sa bandang itaas at mga maliliit na isla naman sa bandang ibaba na siyang ginagamit na taktika ngayon ng mga bansang tulad ng Japan, US, South Korea, India, Australia, pati na rin ang Pilipinas upang makorner ang China bago pa man makapagpalawig ng puwersa at impluensya sa Pacific Ocean.
At sa dami ng mga nakakaalitang bansa ng China dahil sa mga border disputes, ay hindi malayong marami ang mga bansang magsasama-sama sa panahon ng bakbakan laban sa China. At dahil nga sa banta ng China sa kasarinlan sa buong Asia, tila nagising tuloy ngayon ang isang bansang nananahimik na sana dahil sa masalimuot na nakaraan nitong pilit kalimutan pagdating sa gera. Kaya abangan natin ang pagbabalik sa larangan ng pasiklaban ng military power ng bansang Japan. Dahil kasaysayan na mismo ang makakapagsabi sa kakayahan ng Japan pagdating sa isang aktwal na digmaan. Sa tingin mo ba, sapat na ba ang hakbang ng mga ito ng Japan upang matapatan ang China sa oras ng isang sigalot? Uubra kaya ang mga alyansa nito sa US at South Korea upang tibagin ang malakas na militar ng China? Magbigay lang ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.